Magandang araw, ako po si Ella, ngayon ay 25 years old. Tubong Leyte na nag-iisang anak ng magsasakal. May itsura ako, yan ang masasabi ko dahil nung nag-aaral ako ay nagiging muse ako sa klase. Katunayan ay may mga nagsasabi pa nga sa akin na kahawig ko daw si Bianca King, simula pagkabata ay mahaba na ang aking buhok na medyo kulot, mapayat ako pero malaki ang balakang at dibdib. Yung tipong literal na probinsyana. Hindi ako matalino. Oo, aminado ako, kaya nga hindi ko natapos ang aking high school. Nalaman ng mga magulang ko na hindi ako pumapasok at tumatambay lang kasama ang barkada kahit na may klase. Isang araw hinanap ako ng tatay ko at nakita ako sa ilog kasama ang mga kaibigan ko. Tinawag niya ko at walang sabi-sabi sumakay ako sa tricycle diretso sa bahay. Pagka-uwi ko sa bahay, isang malakas na sampal ang salubong sakin ng aking ina, sabay sumbat ng masasakit na salita. At sinabing kung hindi ako susunod sa kanila ay lumayas daw ako sa bahay. Nung gabing yun hindi ako makatulog kaya itinext ko ang kaibigan ko na nakatira na, at kasalukuyang nag-aaral sa Manila. Si Aileen, mayaman sila at maganda ang naging trabaho ng mga magulang niya sa Maynila kaya sila napunta doon. Sinabi ko na may sakit ang nanay ko kaya kailangan ko munang maghinto para maghanap ng trabaho. Sakto na naghahanap sila ng caretaker ng bahay nila kapag wala silang lahat sa bahay, kasama na ang paglalaba at paminsan-minsan ay magluluto. Kinabukasan, habang nasa bukhiran sila inay, umalis ako ng bahay dala ang aking damit, nung panahong iyon ako ay 14 anyos pa lang. Pagdating ko sa Manila totoo pala na ibang-iba sa probinsya. Masyadong abala ang mga tao at medyo may kaingayan ang paligid at mukhang mayayaman. Maayos naman ang naging buhay ko kila Aileen. Mababait ang magulang niya at madalas ay ako lang mag-isa ang naiiwan sa bahay. Tuwing umaga habang nasa labas ako ng bahay pag nagdidilig ng halaman at nagwawalis ay nakikita ko ang gwapong lalaki na nakauniforme na laging dumadaan sa tapat nila Aileen. Nakasakay ng big bike at mukhang mayaman iba kasi ang datingan matangkad at maputi. Ilang araw pa ay sinasadya ko talagang tagalan sa labas ng bahay at di ako pumapasok pag di pa siya dumadaan. Hanggang isang araw habang nagtatapon ng basura ay dumaan siya at hinintuan ako para kuhanin ang number ko. Buong araw akong naghintay sa text niya pero wala akong natanggap ni isang mensahe. Hanggang paggising ko ng umaga ay nakatanggap ako ng text galing kay Ron. Oo, Ron nga ang pangalan niya. Nagpalitan kami ng text halos araw-araw, tinanong ko siya kung anong uniform at ano ang trabaho niya at siya daw ay isang pulis. Nagkapalagayan na kami ng loob sa halos araw-araw naming pag-uusap ni Ron, na halos tuwing gabi ay tumatawag siya dahil bawal daw silang tumawag pag naka-duty, kaya pag umaga ay puro text lang, hanggang nanligaw na siya sa akin sa text at sinagot ko siya. Halos tuwing umaga pag wala na sila Aileen sa bahay ay dumadaan dun si Ron para humulik sa akin bago pumasok, ang gwapo niya talaga at ang bango-bango pa. Halos isang buwan din kaming ganun ni Ron. Hanggang sa dumating ang mensari namin at pabirong sabi ni Ron kung hindi ko man lang daw ba siya papapasukin. Siyempre wala namang tao sa bahay at minsan lang naman. Kaya ayun, pinapasok ko si Ron, pinagtimpla ko siya ng iced coffee at nasa kusina kami, habang magkausap kami ay tumabi siya sakin sabay halik. Halik na hindi pangkaraniwan, kasi bukod sa nakaupo kami ay nasa loob pa kami ng bahay at walang nakakakita. Medyo kakaiba ang pakiramdam, bagay na hindi ko nararamdaman dati kahit lagi naman niya kung hinahalikan dati pa man. Pakiramdam na nasasarapan ako at parang ayoko munang tanggalin ang bibig ko sa bibig niya. Kaya tumagal ang halikan namin ng halos 2 minuto. Pabago-bago ang posisyon naming dalawa, tumayo siya at ikinandong niya ako sa kanya. Hanggang sa iniupo niya ko sa lamesa at unti-unti na niyang nilalamas ang pandesal ko. Masarap sa pakiramdam, ayoko pa at natatakot ako pero hindi ko alam kung bakit hindi ko magawang pigilan siya. Napaungol na lang ako nang ipasok niya ang kamay niya sa shorts ko, sa ibaba niya pinadaan ang kamay niya kaya madali niyang naabot ang pandiya ng panty ko. Hindi ko alam ang pakiramdam ko ng mga sandaling iyon, hindi ko pa kilala ng lubusan si Ron pero umabot na kami sa ganoong punto. Naghahalong kaba at takot ang nararamdaman ko dahil ngayon ko lang nararanasan ang ganoong sitwasyon at sensation. Wala akong magawa kundi magsabi ng hanggang sa hinubad na niya ang damit ko kasunod ang pagtanggal sa aking bra, habang nakaupo ako sa lamesa at siya naman ay nakaupo sa silya, sunod niyang tinanggal ang uniforme niya at pantalon, naiwan lang ang brief niya.
Malaki ang alaga niya ng aking masaksihan, nakabukol at nagagalit na sa ilalim ng brief niya. Sunod na tinanggal naman ang shorts ko habang nakasupsup sa pandesal ko, nang matanggal ang shorts ko ay ipinasok niya ang daliri niya sa hiwa ko. Medyo kakaiba at parang nakakakiliti ang pakiramdam. Hindi ko maintindihan, nang tumayo na siya, sabay tanggal ng panty ko at tumingin siya sa akin at sinabing, "Masarap ba?" Nakakahiyaman sabihin na kahit hindi ko alam ang pakiramdam ay kusang tumango ang ulo ko. Natatakot ako na nahihiya, dahil ngayon lang may ibang taong makakakita sa hiyas ko. Hinubad niya ang brief niya at nakita ko ang batuta ni Ron. Nakatayo at galit na galit. Hindi ko masabi ng mga oras ng iyon kung malaki ba o hindi, dahil hindi pa naman ako talaga nakakakita ni minsan ng batuta, nagpanggap na lang ako na hindi ko yun napansin. Dahil hindi ko rin naman talaga alam ang nasa isip ko. Puro lang kaba ang nararamdaman ko na may halong pagkasabik. Itinaas ni Ron ang aking mga binti, habang nakatayo siya, at ako naman ay napahiga sa mesa. Nakakahiya talaga at pakiramdam ko ay namumula na ako sa hiya dahil tinitigan pa ni Ron at inamoy ang hiyas ko. Itinutok ni Ron ang batuta niya sa hiyas ko, nakakakiliti talaga. Pero nang ipinapasok na niya sa kuwebo ko ang batuta niya ay nasaktan ako. Pinigilan ko siya at inamin ko na nasasaktan ako. Ngumiti siya at sinabi niyang first time mo no. Sabay tango ko naman. Dinuraan niya ang hiyas ko at sinabing okay lang daw yun, dadahan-dahanin niya na lang. Ipinasok niya at napaliyad ako. Napakahapdi talaga, pero hindi na lang ako nagsalita habang naluluha ako sa sakit. Inilabas-pasok ni Ron ang batuta niya ng paulit-ulit habang namamanhid na ang kuwebo ko. Hindi ko na malaya na sarap na pala ang nararamdaman ko na kanina ay sakit. Walang ibang posisyon kaming ginawa. Ganun lang nakahiga ako sa mesa at siya ay nakatayo na bumabayo siya sakin. Sinabihan ko siya na sandali lang at naiihi ako, pero sabi naman ni Ron ay ganun talaga, ilabas mo lang, sabay sabi niya na ilalabas ko na din ito. Di ko alam kung ano pero napakasarap. Umabot na kami sa sukdulan at pareho naming naabot ang langit ng magkasabay. Hinalikan niya ko at sabay sabi na aalis na siya habang ibinubutons niya ang pantalon niya. Bago siya umalis ay nakigamit siya ng CR dahil naiihi daw siya. Habang nasa CR siya ay nakita ko na nakalawit sa bag ang ID niya. Nabigla ako sa nakita ko. Nanlamig ako dahil ang pangalan pala niya ay Ronaldo at hindi siya isang pulis, kundi isang criminology student. Sobrang tanga ko at naiiyak ako. Nagsinungaling si Ron. Niloko niya ko, sinamantala niya ang pagiging probonsyana at pagiging inosente ko. Paglabas niya ng CR, ay tinanong ko siya kung pulis ba siya talaga. Sabay bigkas niya na dun din papunta yun. Alam kong nakita niya na tinignan ko ang ID niya. Pero diretso siyang umalis at sinabing salamat sa masarap na sandali. Ilang araw, linggo at isang buwan na ang lumipas. Hindi na nagparamdam si Ron. Hindi na rin siya dumadaan kapag umaga sa harap ng bahay. Tinatawagan ko pero nagpalit na ata siya ng number. Wala na ang relasyon naming ni Ron. Okay lang naman sakin kahit estudyante pa siya. Bata pa naman ako. Tinanong ko rin si Aileen kung meron ba siyang kilalang naka-big bike na estudyante sa subdivision nila pero wala daw. 2 buwan akong naghintay kay Ron. Pero kahit text di siya nagparamdam. Magkahalong lungkot at panghihinayang ang aking nararamdaman. Dahil sa totoo lang, minahal ko siya, at minamahal ko pa din siya. Nagdesisyon akong umuwi sa Leyte para mag-aral. Himingi ako ng tawad sa mga magulang ko sa nagawa ko. Mahigpit na yakap ang sagot ni inay at itay sa akin. Nakapagtapos ako ng high school at kasalukuyang manager na sa isang supermarket dito sa Leyte. Walang ibang nakakaalam sa naging relasyon naming ni Ron at sa nangyari sa amin ni Ron kahit na si Aileen. Pero hanggang sa ngayon, umaasa pa din ako na i-text niya ako dahil hanggang ngayon, nasa akin pa rin ang number na saksi sa relasyon naming dalawa.